Kahit itinuturing ng case closed ng Department of the Interior and Local Government, ang pagkamatay ng babaeng pulis at kanyang anak nitong Enero, patuloy na kumakalap ng ebidensya ang mga otoridad para mapalakas ang kanilang reklamo laban sa mga suspect. Kabilang ang paghalughog ng pulisya sa bahay ng mag-asawang suspect na itinuturong mastermind sa krimen. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Sa bisa ng search warrant, inabot ng mahigit 8 oras ang paghalughog ng Quezon City Police District at Scene of the Crimes Operative o SOCO sa bahay ng mag-asawang suspect sa pagpaslang kay Police Senior Master Sergeant Dayan Mollenido at sa 8 taong gulang niyang anak na si John Ismael noong January 16. Kasama ng mga otoridad sa paghalughog ang mismong nanay at kapatid ng lalaking suspect. Kakalap pa po tayo ng mga additional evidence. Kasi po may mga revelation, yung witness natin, mas specific na yung revelation niya kung saan yung bala na punta, yung sopa, doon na barel, at pinasok yung cadaver doon sa stock room at kung saan nilagay yung barel. Very specific yung search warrant. Magkanda kami ng search para makuha yung mga fluids, mga dugo, mga traces of evidence like hair follicles, specific din doon ang hanapin ang firearms at saka cartridge sa bahay. Bagamat itinuturing ng case closed ng Department of the Interior and Local Government ang Mollenido double murder case, kumakalap pa rin ng dagdag ebidensya ang pulisya para mapagtibay ang reklamong robbery with homicide at theft na isinampa laban sa mag-asawa at iba pang suspect. Hindi pa idinetalye ng pulisya ang mga dagdag na ebidensyang nakuha nila. Nakatakda raw magsumite ng counter affidavit ang mag-asawang suspect sa Lunes. Naudlot ang preliminary investigation ng mga suspect noong Miyerkules matapos umatras ang kanilang abogado sa kaso. Pinag-aaralan pa ng PAW kung yung case folder para sumagot po sa February 16. Kinumpirma naman ng mga abogado ng dating asawa ng biktima na si Police Senior Master Sergeant John Mollenido na nakatanggap ng kanilang kliyente ng sabpina kaugnay sa reklamong obstruction of justice na isinampa sa Office of the City Prosecutor ng Malolos, Bulacan. Tumanggi munang magbigay ng dagdag na pahayag ang mga abogado ni Mollenido habang gumugulong ang investigasyon. Handa naman daw makipagtulungan ang kanilang kliyente sa mga otoridad kaugnay nito. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News.